Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi itong nakita nating balita na kung saan ay ito daw pong si Andrea Brillantes ay bet etong si Dingdong Dantes. Gaano nga ba ito katotoo mga kababayan? At dito mapapag-usapan din po natin yung paglago ng karera nitong si Catherine Bernardo buhat nang nawala etong si Daniel Padilla mga kababayan, at matatalakay din po natin dito yung balitang nakita po natin na kung saan kinarma po ng napakatindi etong si Daniel Padilla buhat nung naghiwalay sila nitong si Catherine Bernardo. At dito mapapag-usapan din po natin yung paglampaso ni Catherine Bernardo dito kay Andrea Brillantes. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video na nagaganap po dito sa ating bansa mga kababayan. At ito na po, uumpisahan na po agad natin itong ating talakayan. So ngayon mga kababayan, may nakita tayong post galing po dito sa Bobo Melia fan page na kung saan nagbabiral na po ito at umabot na po ito sa 246 react. Mga kababayan, ganun na po karami ang nakakita nito. So ngayon, ang sabi dito mga kababayan sa potong yan na kung saan nakayakap itong si Dingdong Dantes dito kay Andrea Brillantes na bata pa. Nilagay yung post nitong si Blake galing daw po sa Instagram na kung saan mga kababayan ang sabi po dito, tama ka na Andrea B or Brillantes, awat naman sa boys, baka pwedeng sa next year naman. Andrea Brillantes and Dingdong Dantes. So sabi dito, yan, basahin po natin yung nakalakip sa photo na quote, eto daw. Throwback picture ko with Kuya Dingdong, super duper, fangirl na talaga niya ako since Marimar days. If I'm not mistaken, I was only 4 years old nung naging crush ko siya. By the way, crush ko pa rin siya still now, hoping to work with him someday. Kahit po may bed scene, payag po ako. And it's my first time, if ever. Okay lang din sa akin kahit kulong po ako ni Ate Marian sa CR, basta po kasama ko sa loob si Kuya Dingdong. Yan yung sabi dyan mga kababayan. Ngayon, ang tanong dyan, gaano nga ba katotoo yan? Kasi eto mga kababayan, to be fair naman kay Andrea, etong balitang nakita nating ito, hinanap ko ito sa kanyang Instagram at wala naman akong nakita na ganitong post mga kababayan. Pero may post etong si Blake na ganito na kung saan, kung mapapansin po ninyo mga kababayan, nag-react pa nga etong si Press Manisa mga kababayan, at yung react is umabot na ng 353,000. Ganun po karami ang nakakita nito. Pero yung ganong post na nakalakip mga kababayan na kung saan payag etong si Andrea na mayroong bed scene silang dalawa ni Dingdong Dantes, wala po akong nakitang ganon. So to be fair dito kay Andrea, para sa akin wala po itong katotohanan mga kababayan. Ito po ay ipinost lamang at ginawan lamang ng peking quote card para magmukhang masama itong si Andrea Brillantes. Pero hindi ko po siya pinagtatanggol Pero ito, kung sakasakaling totoo man po ito, napakatindi talaga ni Andrea. Nilahat na. Napakatindi naman mga kababayan. Kung ito man ay totoo, pero para sa akin, parang fake news pa po yan kasi wala pa tayong nakikita na talagang post ni Andrea na kung saan may nakalagay na ganito. Mga kababayan, ano po? So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, natalakay po dito sa Energy FM 106.7 na ito daw po si Catherine Bernardo mas lalong umarangkada ang karir nang mawala si Daniel Padilla. So ngayon, pakinggan po natin at ikinekredit po natin sa kanila etong balitang ito mga kababayan, kung ano po ang blessing na nakuha na naman itong si Catherine Bernardo buhat nung nawala etong si Daniel Padilla sa kanyang buhay mga kababayan. So ikinekredit po natin yan sa Energy FM 106.7, hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So i-play na po natin.
Anyways, diba? Naku, itong chichika kumare mukhang hindi magdadamot at hindi pinagdamutan. Mare, sino ba yan? Dahil mukhang namumutik-tik ang karera ngayon ni Catherine Bernardo buhat ng mawala sa anino ni Daniel Padilla. Ay, paano mo nasabi, Mare? Diba na nakakaloka dahil siya nga naman ang ginawad na number 1. Number 1 na ano? A-list artist ng ABS-CBN, Mare. Ay, talaga? Ang pagkakaalam ko nga mga kababayan, parang natalbugan ata at inilampaso nitong si Catherine Bernardo etong si Andrea. Dahil lang itinanghal nga ng ABS-CBN na number 1 mga kababayan na artist ay etong si Catherine Bernardo. Wala si Andrea Brillantes. Pagpatuloy pa natin. Diba? Isa siya sa top talaga at nilampaso niya ang kanyang so-called karibal. Na si Andrea Brillantes. Ouch! So, ibig sabihin, Mare, hindi na si Meme yung top? Hindi. Pangalawa na lang si Meme. Diba? Kasi nga naman, dahil nga sa kanyang karera, diba, buhat ng kanya dineklara ng kanyang breakup with Daniel. Diba, umarangkada yung followers niya sa kanyang Instagram, and which is, siya din ang may pinakamataas na followers on Instagram dito sa Philippines na artista. Kasi parang nasa 20 million yata siya. Oo, Mare, umangat yung kanyang followers. Mare, tinalo niya yung At saka parang yung pelikula niya ata mga kababayan with Dolly De Leon, parang nag-number 1 ata dito sa Netflix mga kababayan. Yun yung pagkakaalam ko pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Kaya hindi talaga katakataka kung bakit etong si Catherine Bernardo yung itinanghal na number 1 artist ng ABS-CBN dahil unang-una naging successful yung kanya mga social media account. Pangalawa mga kababayan, talagang yung pelikula nila nitong si Miss Dolly Leon is nag number 1 dito sa Netflix. Pakitama na lamang po ako ay pagpatuloy pa natin. Talagang ibang mga influencer na may mga followers na talagang, alam mo yun, na sobra kung mag-effort pero siya walang ka-effort. Tama. Mare, ito kayo nangyaring ganito na pag-angat ng karera ni Catherine ay indication lamang na may mga mangilan-ngilan tayo or marami tayong mga kababayan na ayaw talaga dun sa tambalan nila ni Daniel. Well, sabi naman ng ilan, Mare, siguro 'di ba? Sabi nga ng ibang mga netizen buhat ng siya ay alam mo yun, nagdeklara na siya ay single na. True. Left and right. Yung kanya mga projects. Siguro kaya lang hindi makapasok dati dahil syempre in a relationship siya na syempre siya lang siguro ang gustong kunin kaya lang syempre kung karelasyon niya yung isa. May mga ganong moments siguro, Mare. Kasi mga kababayan, si Catherine Bernardo talaga, ito in my own opinion si Catherine Bernardo napakagaling na artista po talaga niyan. Kaya lang hindi yan matambala ng ibang magagaling na aktor kasi nga karelasyon pa niyan etong si Daniel Padilla. At etong si Daniel Padilla, alam naman natin mga kababayan na di umano ay may pagkasiloso talaga. Di ba si Alden nga mga kababayan pinagsilosan. Kaya ngayon, nung hiwalay na itong si Daniel at saka itong si Catherine, marami talagang oportunidad na talagang pupunta dito kay Catherine Bernardo. Lalo na yung mga magagaling na aktor na gustong makatambal itong si Catherine, talagang lalapit dito kay Catherine para bumuo or mag-collab sa isang pelikula mga kababayan. Kaya hindi nakatakataka kung bakit ngayong 2024 ay mag-uumapaw yung blessing nitong si Catherine Bernardo. Dahil nga, single na siya ngayon, wala na magbabawal kung sino man yung makatambal niya or hindi. Mga kababayan, ano po, so ipagpatuloy pa natin. Correct. Hindi natin kinukumpirma. Pero syempre, di ba may mga moments sa gano'n na, ay, ikaw lang kasi yung gusto namin. Di ba? Kaya lang, di ba, syempre, dahil syempre, concern siya dun sa kanyang jowa. Correct. Di ba, na, ay, kailangan dalawa kami. Di ba kumakalat yung video na insecurity ni Daniel Padilla? Yung nabanggit yung pangalan ni Alden, tapos nagme-make face siya ng parang hindi kaaya-aya. Di ba, yung mga ganong aspeto. Pero syempre, di ba, na, yung nga sabi ng ilan, di ba, sabi nga nila, pag may mga nagtatapos sa relasyon, sigurado may magbo-boom ang career. Tama, diba? tama. At saka Mare, alam mo, sa kulturang Pilipino na kapag ang babae naaapi, lalo na kapag naluloko ng asawa, Mare, mas umaangat, mas gumaganda. Lalayo pa ba tayo, Mare, di ba, mula nung hindi naman naloko, pero nung The views and opinion of Tita Cor. hindi naman siya naloko. Pero nag-ghost. Si Bea Alonso, naalala mo? Nung nag-ghost siya daw, di umano nitong si Gerald Anderson
person, lalong nag-boom ang kanyang karir. Correct, di ba? Tama. Ayan, at syempre para naman makompleto Kasi alam naman natin mga kababayan kung sino talaga yung naaapi, nandudun talaga yung simpatsya ng tao. At kita naman natin talaga yung maraming simpatsya nung naghiwalay yung Katniel, talagang bumuhos lahat kay Catherine Bernardo dahil nga maraming mga rumors ang lumabas na itong si Daniel Padilla at saka itong si Andrea yung dahilan kung bakit nagkahiwalay yung Katniel, at parang pakiramdam ng napakaraming tao ay niloko ni Daniel Padilla itong si Catherine. Kaya hindi talaga katakataka mga kababayan kung bakit yung simpatsya ng marami ay na kay Catherine dahil nga merong di umano third party with Andrea. Hindi lang kay Andrea kung hindi marami pa mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. yung top 10, Mare. Sa top 10, wala si Daniel Padilla. Ay? Sa A-list artist ng ABS-CBN. Ay, ito po ay inilabas na mismo ng Kapamilya Online, kaya pwede nyo rin i-check. Dahil number 2 sa listahan si Meme Vice. Number 3 si Coco Martin. Wow. Number 3, bakalain nyo ba naman, si Kim Chu. Ay. Number 4 si Ann Curtis. Ay. Tapos number 5 si Miss Regina Velasquez. Number 7 si Andrea Brillantes. Ay. Pumasok pa rin siya sa top 10. Pero Oh my God, pang 7 na lang si Andrea. Nilampaso nga ni Catherine ang napakatindi mga kababayan. Grabe, biruin nyo dati itong si Daniel Padilla, minsan nga nagda number 2 pa to, nagda number 3 mga kababayan. Pero ngayon laglag siya sa top 10, wala po siya sa top 10 ng ABS-CBN. Ibig sabihin, talagang yung buhat nung naghiwalay itong Katniel, sunod-sunod na karma ang dumating dito kay Daniel Padilla. Napakatindi. Pagpatuloy pa natin. layo. At naungusan ni Andre Brillantes si Sarah Geronimo dahil nagpang-8. Diba? Grabe. Yun ang 9 naman si Joshua Garcia. At ang pang-10, Don Bell. So, silang dalawa? Dalawa. So, ng tao, nasaan si Daniel? Bakit na, hindi na ba siya, bankable artist? Baka nasa listahan ng bigasang bayan. Baka nasa listahan ng 4-piece. Charot! Ay, hindi niya kailangan. Maraming pera si Queen Mother. At ganun ba yun? Oo. Mali mo na sila yung namimigay. Ay, sana all. Lusot ang bak. Pero yun na nga, diba? Sabi nga ng ilan, parang senyales ba ito na parang tipong ngayon umaalagwa na? Kasi siguro ngayon mas nagagawa na yung gusto ni Catherine sa kanyang. Kasi diba may kumalat noong December na video na nagkabalikan na. Pero marami nga nagsabi na ito ay lumang video. Tama. Diba? Na yung may bitbit silang baby. Oo, diba? Hindi, tsaka parang may bitbit. Baby ba? Yung booking. Yung Baby, parang dumayong sa bahay, yung kumakalat na sinasabi nagkabalikan na nga, diba? Iba pa yun. Oo, tapos parang sabi nga ng ilan, maraming kaagad nagsabi, ang tagal na niyang video na yan. Dahil iba na ang hair ni Catherine Bernardo ngayon kumpara sa mga video na pinalalabas niyo, nakakaloka kayo. Pero yun na nga. Sabi ng ilan, naku, mukhang mas aariba letran. Mukhang aariba letran pa. Mukhang taga-letran ng Harvard mo. Mukhang aariba pa ang karera daw ni Catherine Bernardo ngayong 2024 dahil there's so much in store. Grabe no, napag-iwanan ng matindi ni Catherine Bernardo itong si Daniel Padilla. Alam nyo mga kababayan, siguro yung feeling ngayon ni Daniel Padilla, hinayang na hinayang siya kung bakit niya iniwan itong si Catherine. Kasi biruin nyo, ito yung naging resulta dun sa mga maling desisyon itong si Daniel sa kanyang buhay mga kababayan. Dahil kung makikita nyo talaga, napakalaki ng nawala dito kay Daniel Padilla. Hindi lang yung mga endorsement, kung hindi pati yung suporta ng napakaraming tao na wala din sa kanya mga kababayan. Kaya kung ako sa'yo Daniel, mag-vlog ka na lang. Maging vlogger ka na lang. Pagpatuloy pa natin. Catherine. Kasi Mari, di ba, parang eto may mga nababali-balitaan so, parang tayo. nagkatotoo na pala, Mari, yung prediction na nga ang karir nung isa. Tama. Diba, Kasi ito umaalagwa baka pumasok. Nga talaga yan mga kababayan, kasi kaya lang naman nagkiklik yung kanilang tambalan, kaya lang naman napapanood itong si Daniel Padilla,
dahil nag-click yung kanilang yung Katniel, mga kababayan. Pero kapag nag-broke yon, kapag nawala na yung tambalang Katniel, sa madalit salita, talagang lalo na at may third parting nangyari, ang suporta talaga ng tao dyan kay Catherine. Lalo na kung si Daniel talaga ang lumabas na nagloko. Ngayon mga kababayan, kita nyo naman yung naging bunga kay Catherine Bernardo. Talagang sunod-sunod yung kanyang swerte na pumapasok sa kanya ngayon, yung mga blessing. Mga kababayan, talagang sunod-sunod. At yung kay Daniel Padilla ay nananatiling nakanganga. Pagkatuloy pa natin. Na lang daw sa pagpupolitika. Kaya nakapila sa bigasang bay. Start muna sa chairman. Wow! Di ba parang barangay ano mo na kagawad. Kagawad ganon. Yata. Ganon. Kagawad muna. Oo. Pero, kaya isama ng kanyang nanay sa face to face. Char, ganon. O, diba? Pero yun na nga, sabi tuloy ng ilan, Mare, diba? Na parang ngayon, kasi diba pinag-uusapan si Catherine, diba may lalabas siyang pelikula kasama si Sanjo. Uy, alam mo, maugong pa rin ngayon na magkakaroon ng part 2 nga daw yung Hello Love Goodbye. Talaga? Oo, Mari. Diyos ko, 800 million yun. Oy! Talaga ba? Mukhang mukhang kasi diba, mukhang actually wala pa naman sa kalahati kasi as of yesterday, nasa 365 million na ang kinikita ng Rewind. Malayo, Mari. Malayo. Wala sa kalahati. Walay, diba? Iba pa rin talaga pag-Catherine. Kasi actually siya nga rin, si Catherine lang din, ang bukod tanging na babaita. Na alin. Na artista na nakapagtala sa loob ng isang araw ng 100 million mark on a regular play date ng pelikula. Grabe naman 100 million pesos. Ano na, Andrea? Siya pa lang ang nakakapagtala nun. Habulin mo naman yun. Diba? Hindi kaya dahil. Kumaga parang wala Tumakbo na ng NLEX. Nag-Skyway na. Lalo na siguro mga kababayan yung part 2 ng Hello Love Goodbye nitong si Catherine Bernardo at saka nitong si Alden. Kapag natuloy yun, baka hindi lang 800 million yung kitain nun. Baka umabot pa ng, pagpalagay natin, baka umabot pa ng 1 billion. Kasi biruin nyo mga kababayan marami talaga ang naghihintay, ang nag-aabang ng part 2 ng Hello Love Goodbye nitong si Alden Richard at saka nitong si Catherine Bernardo. At alam naman natin na yung sagot ni Alden mga kababayan is willing siyang kumbaga baliwalain muna yung mga schedule niya at unahin itong part 2 ng Hello Love Goodbye. Biruin nyo kung gaano katindi. Pagpatuloy pa natin. NLEX, nag-Cavitex pa. So paano? Oo nga. Isang sa service road lang dumaan. Kaya ang traffic sa service road. Ayaw magbayad ng Skyway to. Nagtipid. Mahal. Char lang, char. Dito tayo matipid. Char lang naman. Pero yun na nga, Mare. At least, Mare, yung mga ganitong nilalabas na hindi naman para husgahan natin yung mga nasa ilalim ni Catherine. Pero at least nalalaman natin kung sino talaga yung mga patoks talaga sa ABS-CBN. Tama. Para maging top 1 A-list artist ka. Diba? Sa ibig sabihin, diba, isa ka, actually, diba, dapat kung titignan mo doon yung top 5 lang, yung talagang really bankable. Pero syempre yung 6 to 10, okay naman din. Diba, na okay naman. Pero ano na yung iba? So baka na naman Hindi, dapat kasi talaga ang tinitingnan dyan yung top 5. Kasi kung titingnan natin yung top 5, talagang wala sa listahan si Andrea. Talagang masasabi natin na inilampaso siya ng matindi nitong si Catherine Bernardo, mga kababayan. Kung ang titingnan natin, yung top 5 pero dahil nga itong ABS-CBN is mabait sa kanilang mga artista, ginawa na nilang top 10. At sa kasamaang palad, napasama pa si Andrea. Charot! Pagpatuloy pa natin. na naman dito si Janela Salvador. Kasi hindi nga lang siya nailagay sa front cover ng nag-post na sa diba? So ngayon na naman naglabas na naman ng top 10 A-list Syempre wala na naman siya doon. Ano na naman? Kung saan na lang siya ilista. Sa likod ng A-list. Ay, grabe naman kay Janela. Uy, ang ganda ni Janela. Hindi, totoo lang. Kasi nga, diba, alam mo, parang wala siyang
So eto mga kababayan, ikat na natin tong video to dito. So ikinecredit natin yan dito sa Energy FM 106.7. So maliwanag naman na talagang yung karera nitong si Catherine Bernardo pagdating sa showbiz, mga kababayan, ay talagang bumubuhos pataas. Ika nga mga kababayan, at yung kay Daniel Padilla para atang nananatili ng nakanganga. Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nung isang araw pa, si Catherine Bernardo ay magaling na artista po talaga yan. At kaya hindi lang yan matambala ng mga magagaling na aktor ay dahil nga karelasyon pa niyan etong si Daniel Padilla. At alam naman natin, si Daniel Padilla na di umano'y may pagkasiloso talaga. So ngayon mga kababayan, since wala na itong si Catherine at saka itong si Daniel, napakalaki ng tsansa na yung karera nitong si Catherine Bernardo ay mas lalo pang lumago. Kung ngayon malago mga kababayan, mas lalo pang lalago dahil magkakaroon ng interes yung mga magagaling na aktor para magkaroon ng pelikula na ang kanilang kapareha mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Catherine Bernardo. Kaya napakalaki ng tsansa ngayon 2024 na umula ng isang damakmak na blessing dito kay Catherine Bernardo mga kababayan dahil wala na sila ni Daniel Padilla. So ngayon, ano masasabi ninyo dito sa inilabas na balita ng Energy FM? Naniniwala ba kayo mga kababayan na itong si Catherine Bernardo ay isang matindi at magaling na actress mga kababayan at kaya hindi lang matambala ng mga magagaling na aktor ay dahil nga dito kay Daniel Padilla? So comment below na lamang po kung ano po yung opinion ninyo hingil po dyan sa topic na yan at pupunta na po tayo dito sa next topic po natin. So kung makikita nyo po, sabi po dito sa Showbiz Snap, ano po, Catherine Bernardo tinanghal bilang number 1 celebrity ng ABS-CBN. Cut nilang paso si Andrea. So ito, kinay-credit natin to kay Showbiz Snap. Hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito po, i-play na po natin Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Showbiz Snap, mag-subscribe na po kayo sa kanilang YouTube channel. Kanila po yan. Hindi po yan natin. Tatalakayin lamang po natin. So i-play na po natin. Bagong taon, panibagong pasabog. Yan. Isang araw pa lamang ang nakalipas nang tumuntong ang 2024. Panibagong karangalan ang nakuha ng Asia's Phenomenal Queen na si Catherine Bernardo matapos tanghalin mismo ng media conglomerate na ABS-CBN bilang number 1 celebrity ng kanilang TV network. Hindi lamang si Andrea Brillantes ang nilampaso ni Catherine Bernardo, kundi maging ang ilan pang superstar ng TV network katulad ni Vice Ganda, Coco Martin, Kim Chiu, Ann Curtis, and Regine Velasquez Alcacid. Narito ang buong detaling balita na umani ng iba't ibang reaksyon sa mundo ng social media. Ayan subscribe nyo po si Showbiz Snap mga kababayan. Kanya po yan, hindi po yan natin tatalakayin lamang po natin. So ito mga kababayan, maliwanag naman yung sinabi dyan na inilampaso si Andrea Brillantes. Yung ibang artist na mas mababa kay Catherine Bernardo, wala tayong pakialam doon. Ang tinitingnan natin etong si Andrea. Kasi sinasabi ng mga fans ni Andrea na ito daw pong si Andrea ang reyna ng ABS-CBN. Ngayon, nakita natin kung sino yung tunay na reyna ng ABS-CBN. So i-play pa natin. Hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang tinawag na reyna. Hindi lamang ang buong TV network ng ABS-CBN, kundi ang buong Pilipinas ay kinilala si Catherine Bernardo bilang number 1 celebrity ng taong 2023. Base mismo sa ilang mga statistics at pag-aaral sa mga kung ano ang narating ni Catherine Bernardo sa nakalipas na taon. Inilabas ng eksklusibo ng Kapamilya Online World ang detalye kung bakit kinilala bilang number 1 celebrity si Catherine Bernardo ng media conglomerate na ABS-CBN. Ayon sa detalyadong report na inilabas ng Kapamilya Online World, Kapamilya A-list stars of 2023, number 1, Catherine Bernardo. For the 2023 Biruin nyo mga kababayan, for the 2023 record, si Catherine Bernardo yung nakakuha ng 2.7 million followers sa IG or dito sa Instagram mga kababayan. Tapos siya din yung nakakuha ng biggest endorsement dito sa Lazada, KFC, TCL, tapos Punch, etc. Catherine became the second Filipino to reach the 20 million mark followers on Instagram
currently the most followed by Filipino celebrity. So kung matatandaan nyo, parang na-overtake ka na ata nitong si Catherine Bernardo, etong si Ann Curtis pagdating po sa paramihan ng followers dito sa Instagram, at parang lumamang na ata etong si Catherine Bernardo dito kay Ann Curtis, mga kababayan. Kaya siya yung tinanghal na isa sa pinakamalakas, mga kababayan, or nangunguna na Pilipino na actress na may pinakamaraming followers dito sa Pilipinas sa Instagram. Pagdating po dito sa Instagram, ipagpatuloy pa natin. Records. Catherine gained 2.7 million followers on Instagram. Biggest endorsements: Lazada, KFC, TCL, Pons, and etc. Catherine became the second Filipino to reach the 20 million mark followers on Instagram. Currently the most followed Pinoy celebrity. Catrine's films A Very Good Girl, currently the highest grossing non-MMFF film of the year. Her box office film A Very Good Girl, despite having an R13 rate, is the first Pinoy film to cross the 100 million mark for a regular play date and non-event film since pandemic. Catherine was hailed as Outstanding Asian Star at the 18th Seoul International Drama Awards for her role in Too Good to Be True. And she's also the ambassador of the popular energy sports drink in the Philippines. Unquote. Sa dami-rami raw na naging achievement ni Catherine Bernardo sa taong 2023, hindi na nga raw nakapagtataka kung bakit siya ang #1 na celebrity ngayon sa buong bansa, at kinalala pa ng ABS-CBN bilang #1 A-lister ng kanilang kumpanya. Ilan lamang sa mga highlights ng career ni Catherine Bernardo ngayong taon ay ang A Very Good Girl, kung saan nag-trending dahil sa kanyang kakaibang ginampanang role. Muling pagpapatunay lamang raw ito na kahit mag-isa sa kanyang karera ay kayang-kaya ni Catherine Bernardo na tumayo sa kanyang sariling paa. Ilan lamang sa mga multinational company na inendorso ni Catherine Bernardo sa nakalipas na taon: Bench, Keds, Sunsilk, Pons, Fresh, Happy, Lifebuoy, Lazada, KFC, Shawarma Rock, Magnolia, Sanmig Super Coffee, Sterling Paper, Acer Computer, Lays, Gatorade, Paymaya, Methathion, Ideal Vision, at Ivy Clinic. Unquote. Kaya't sa taong 2024, abangan raw ang newest version ni Catherine Bernardo na sa kabila ng kanyang mga achievement at heartbreak na naranasan sa taong 2023, ay paribagong Catherine Bernardo ang makikita ngayon ng publiko. Kasama rin sa nasabing listahan ng Kapamilya Online World ay ang mga celebrity na nakapasok sa 10 lister ng nasabing media outlet. Ikalawang pwesto ay nakuha ni Vice Ganda, habang nasa ikatlong pwesto si Coco Martin na sinundan ni Kim Chiu, Ann Curtis, Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid, controversial young star Andrea Brillantes, pop star royalty Sara Geronimo, Joshua Garcia, at ang tambalan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ilan naman sa mga fans si Catherine Bernardo ay hindi maiwasang ikumpara. Grabe, inilang paso ng matindi si Andrea. 1 to 7, ma. Oh my goodness! Nasa na yung mga followers nitong si Andrea na nagsasabi na ang reyna daw ng ABS-CBN ay etong si Andrea. Tingnan nyo, yung reyna ninyo. Pagpatuloy pa natin. Ang pwestong nakuha ni Andrea Brillantes sa nakuha ngayon ni Catherine Bernardo na itinanghal bilang #1 celebrity ng ABS-CBN. Ano yung magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below. Alam nyo, mga kababayan, eto si Catherine Bernardo, eto hindi naman nakakapagtaka na makukuha niya yung ganyang klase ng posisyon, mga kababayan, na mag #1 or maging reyna dito sa ABS-CBN dahil sa dami ng nagawa niya para mabuhat ang network na ABS-CBN. So kita nyo naman, nang dahil dito kay Catherine Bernardo, mga kababayan, talagang biruin nyo, napakarami palang na-endorse nito. So dito makikita natin kung gaano katindi yung pagtitiwala ng mga endorsement dito kay Catherine Bernardo. At alam naman natin, kapag ka nagtitiwala yung maraming endorsement kay Catherine, malaki ang posibilidad na madamay din yung network sa pagtitiwalang yon, mga kababayan. So ngayon, kung ikaw naman taga ABS-CBN, hindi ka pa ba bibilib dito kay Catherine Bernardo? Syempre bibilib ka kasi sa dami ng nagawa nitong si Catherine para dito sa network na ABS-CBN. Ano po? So anyway, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na kung saan, mga kababayan,
kababayan, eto daw pong si Daniel Padilla wala daw po sa photo ng Kentucky at saka daw po ng Shawarma Shack. So ngayon, ang hinihinala ng taong bayan mga kababayan ay eto daw pong si Daniel ay tinanggal na daw po ng Kentucky at saka daw po ng Shawarma. So ngayon mga kababayan, parang karma na daw po ito kay Daniel Padilla. So pakinggan po natin etong balita, galing po sa Showbiz Snap. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan, lamang po natin ng reaction video. So i-play na po natin. Nagkataon nga lang ba o talagang pinag-usapan? Yan. Well, tila kumpirmado na nga na inilaglag na ng dalawang endorsement nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla itong aktor na si Daniel matapos ang revelasyon ng hiwalayan nila noong November 30. Sa Instagram or post nga ni Catherine Bernardo. Taman ngang pagkumpirma sa dalawang kumpanya, pero ito ba ay coincident lamang? Sa Facebook page nga ng Shawarma Shack ay makikita pa ang November 8, 2023 magsalo-salo na para sa Noche Buena with Shawarma Shack ni Daniel Padilla. So parang ang dating mga kababayan, nakalagay pa yung mukha ni Daniel Padilla nung November 8 bago pa lumabas yung hiwalayan nilang dalawa nitong si Catherine Bernardo mga kababayan. So ngayon tingnan ulit natin kung kasama pa yung kanyang larawan or talagang tuluyan ng tinanggal ng Shawarma Shack. So ito ay pagpatuloy pa natin. November 8, ito ay hindi pa nga ina-announce ang nasabing breakup nila ni Catherine at kung saan ay rumor at usap-usapan pa lamang ito. Wala pang pag-amin. Ito ang pinakahuling post ng Shawarma Shack kay Daniel Padilla. Grabe, no? At ito ngang December 27, makikita ang promotion na si Catherine na lamang ang nakapost sa nasabing pag-promote ng franchise ng Shawarma Shack. Alright! Doon nga sa comment section ay nagkagulo ang mga netizen at nagtatanong bakit wala naman si Daniel Padilla. Well, sabi ng ilan, alam na this kung bakit wala si Daniel. Kahit pa nga walang pagkumpirma, pero sabi nila you can read between the lines. Diba kung etong si Daniel Padilla is naandudon pa rin sa Shawarma Shack mga kababayan, talagang kasama yan sa pag-post nung December. Ano po, itong mukha nitong si Daniel Padilla. Pero wala na mga kababayan, kaya malakas yung hinala ng taong bayan na tila parang tinanggal na ito bilang brand ambassador ng Shawarma Shack itong si Daniel Padilla. Ano po, kasi wala na yung kanyang mukha mga kababayan, hindi na ipinost. So parang katulad lang ito nung sa Pure Gold na sinasabi ng Tape Incorporated na pumirma sa kanila ng bagong kontrata yung Pure Gold, pero wala naman yung kanilang mukha doon sa ipinopost ng Pure Gold. Parang ganun din ito mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Action speaks louder than word. Hindi na nga lang daw ito siguro inlathala, pero may kontrata man itong si Daniel ay mukhang hindi na nga ipipromote pa ng nasabing mga kumpanya. Grabe, no? Binisita rin natin ang Kentucky at doon ay makikita natin sa page nila na tanging si Katrina lamang ang nakalagay. Ay! At nakakagulat dahil katulad ng Shawarma Shack, December 27, 2023 din posted ang nasabing promotion na ito ng Kentucky sa kanilang Facebook page. Kaya ang tanong, tinanggal na nga ba bilang endorser ng Kentucky at Shawarma Shack itong si Daniel Padilla? Grabe, no? May isa pa tayong inaabangan na pareho ding ine-endorso ng dalawa. Ito ay walang iba kundi ang Pepsi, na ngayon ay wala pa rin namang posted sa kanilang mga Facebook page. Grabe. Samantala, binisita natin ang Instagram post ni Carla Estrada at nitong si Catherine Bernardo na nasa Thailand. Kila Carla Estrada naman ay masaya magkakasama ang mag-iina at napansin nga natin ang post nila Tita Min at Carla Estrada. Kay Tita Min sinabi niyang goodbye 2023, welcome 2024. Habang ito namang si Carla ay sinabing hope, courage, kindness, and happiness. Let's go 2024. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now. So yun mga kababayan, hindi nakasama itong si Daniel Padilla dun sa inilabas na poster ng Kentucky. So ngayon ang hinihilala ng mga netizen, baka daw itong si Daniel Padilla ay tinanggal na ng KFC bilang endorsement nila dun sa Kentucky mga kababayan. At dito, malakas din ang hinala ng mga netizen na tinanggal na rin ng Shawarma Shack etong si Daniel Padilla bilang endorsement po nila at ang itinira na lamang po ay etong si Catherine Bernardo. So gaano kaya po katotoo yun mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa balitang ito. Ito ba
ito ba ay may katotohanan na talagang tinanggal na itong si Daniel Padilla at gaya ng sabi ng karamihan ay isang matinding karma na daw po ito dito kay Daniel mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin. Naniniwala ba kayo mga kababayan na etong si Andrea Brillantes ay bet etong si Dingdong Dantes? Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo at naniniwala din ba kayo na buhat nung nawala etong si Daniel Padilla sa buhay ni Catherine, sunod-sunod na yung mga blessing na pumupunta or natatamo na itong si Catherine Bernardo mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantalang magpaalam mga kababayan ay nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video or live stream na katulad po nito. At bago po tayo tuluyang pansamantala magpaalam, maraming salamat sa isang katulad mo na hindi nakakalimutan na nanonood ng replay, na hindi nakakalimutan na mag-like ng ating mga video, at maraming salamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi nakakalimutan mag-iwan ng iyong mga komento dyan sa ating comment section. At mas lalong maraming salamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi po nakakalimutan na wag i-skip yung ating ads. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ads at sa lahat ng nagpapakita at nagpapadama ng pagmamahal at pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.